Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! Kamusta na kayong lahat mga ka-friendships? Okay ba tayo lahat today? Masaya at maganda ba ang gising natin kayo ng umaga? Alam niyo mga ka-friendships, today is June 30, Sunday. O, nakapagsimba na ba ang lahat? Nako, ako mga ka-friendships, hindi pa. Dahil ang aga natin, nag-vlog ngayon. Dahil for today's video mga ka-friendships, pag-uusapan lang naman natin yung memorandum na binaba ni Sir Wilfredo E. Cabral, Regional Director from the Office of the Undersecretary of Human Resource and Organizational Development. At nako, request ito ng ating isang ka-friendship natin dito sa YouTube at sa page natin na si Ma'am Cremaling Ligaya Almazan. Shout out sa iyo, ma'am. Thank you pag-request sa content na to. Yes, siya din nag-PM sa akin kagabi sa page natin na nag-request na, so yun, pwede ba natin i-explain yung bagong labas nga na DM. So, thank you, ma'am, for requesting this video, this content. So ngayon, nako, huwag kayong umalis dahil alam kong lahat tayo ay mapapangiti at masaya pagkatapos natin panoorin ang video na to. Dahil i-explain ko lang naman yung bagong labas ni Sir Wilfredo E. Cabral na memorandum para sa lahat ng divisions sa buong Pinas. Kaya dyan lang kayo, makinig kayo, tiisin nyo ang ganda ng Lola Char. Tiisin nyo ang mukha ko mga ka-friends. At nako, baka hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, baka makalimutan mo mamaya. At baka magustuhan nyo, alam ko magustuhan nyo naman talaga ang content natin, bigyan nyo ng like ha. At i-share nyo to sa ating ibang ka-friendships na alam mong hindi pa natin ka-friendship dito sa YouTube. Para maka-friendships, no, alam din nila kung ano ang balita ngayon. Magandang bahatid na balita. Dahil through this video, mapapangiti mo rin sila. Dahil maka-friendships, ito na nga, hawak-hawak ko na yung memorandum na binaba ni Sir Wilfredo E. Cabral. Kaya maka-friendships, babasahin ko to. Alam ko siguro yung ibang natin ka-friendships, may alam na dito. So, may mga regional directors na nagbaba sa inyong region about this memo. So, dito, isa-isahin natin, basahin natin mga friends para mas lubos nating maintindihan. Kasi binasa ko to kanina. Kagabi to ni-request ni Ma'am Cremaline. Pero kayo na ko to binasa isang beses. And then, mga friends, medyo may conflict, may nakakalito doong dalawang paragraph. Pero dito natin linawin, o diba? Kaya nga tayo nag-vlog para kung siguro mali ang pagkaintindi ko, ay makapag-comment din kayo dyan sa baba. So, ito na nga mga ka-friends, yung memorandum or DM-OUHROD-2024-1095 to all regional directors, all school division superintendents. Attention! So, Chiefs Administrative Division, Chiefs School Governance and Operations Division or SGOD, Administrative Officers, Planning Officers, and all other concerned. Okay? So, ngayon, this letter or this memo from Wilfredo E. Cabral, Regional Directors, Officer in Charge, Undersecretary for Human Resource and Organizational Development. Okay? So, subject, ito na. Alamin natin, ano nga ba itong memorandum na to, Char? Alam ko may idea na kayo. Alam ko nakita niyo sa title at sa thumbnail natin bago kayo napunta sa video ngayon dito. Ito yung pag-uusapan natin, no? Approval of the creation of new teaching items from kindergarten to grade 12 and ALS for the school year 2024-2025. Tanungin ko kayo, nag-apply ba kayo for today's video, Char? Nag-apply ba kayo ngayong taon for 2024-2025? Nagpa-RQA ba kayo ngayon? O kaya RQA kayo last year tapos nagpa-retain ba kayo ng points ngayon? Nako mga friendships, kung isa ka sa mga RQAs school year 2024-2025, nagpa-RQA ka from January lang 2024
hanggang present month, June, ngayon, o kaya July, ganon, kasama ka dito. Yes, mga friends, ang ganda talaga ng balita. O, ito na. So, ito ay napermahan ni Sir Wilfredo ay June 6, 2024. Pero may mga regions na naka-receive ng memo nito June 7. Tapos naibaba sa mga schools or na-post sa mga pages, FB pages ng mga schools ay yesterday, ganon, kasi matagal kasi maka-friendship. Pagbaba kasi ng from Sir Wilfredo, pagbaba yan sa mga regions na yan, matagal pa kasi basahin pa yan nila, intindihin. Tapos, pagbaba din yan ng mga ng mga divisions, babasahin pa rin mga superintendents. Kaya matagal talaga ang baba. Kaya ito, kahapon to, na nakita ko na to sa mga Facebook group na post na siya. Pero ngayon natin siya, June 30, Sunday, gawa ng vlog. Kasi, binasa pa natin, inintindi muna natin, di ba? So, ngayon, ito yung memo mga ka-friendships. This is to inform all concerned field offices that the Department of Budget and Management, or DBM, has approved the certain of 23,323 new teaching items. Mga ka-friendships, ang saya ko. Ang saya ko for you. Ang saya ko na para akong nabunutan ng tinik na para sa inyo mga ka-friendships na magkaroon na kayo ng item. Yes, imagine niyo nung 323 rather. Ang dami niyan. 22,323 new teaching items. So, ibig sabihin, created na yung item. Nandyan na si 22,000 plus. My God. So, di ba, nasagot na talaga yung mga prayers natin, mga friendships, di ba? Sa tagal natin nagdasal sa Panginoon, now, nandyan na talaga, sinagot na ni Lord. O, di ba? Tiis-tiis lang talaga. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, these 22,323 new items for teachers ay for kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school, including ALS for school year 2024 to 2025. So, kung nagparang ka today, last January 1, then hanggang next year kasi 2 year buong school year 2024 2025. So mag-end ang school year natin next year 2025 March o ganun. So kasama kayo lahat nagpa-ranking this year, magkaka-item. Yes, kasi iyan ang sabi di ba mga friendships? O ito. Sa next paragraph na tayo. In this connection, the DBM regional offices shall issue the notice of organization, staffing, and compensation action, or tawag dito NOSCA. So, directed to schools division offices for kindergarten, elementary, and senior high school, including ALS, okay? Mga friends, nalito ako dito. Kindergarten/elementary and senior high. And to implement the units for junior high school. Okay, ito pala kasama sila. And then based on the deployment report prepared by DepEd. So for the deployment reports, kindly refer to the attachments in the DMOU HROD 2024-0952. So for advanced information in the creation and deployment of new teaching items and school-based administrative officer, 2 items for school year 2024-2025. So, mga ka-friendships, di ba mga ka-friends, ang ganda talaga, nakakagaan ng loob. Kasi inapprovahan na. Nandiyan na, kasi mga ka-friends, hindi kasi, alam ko matagal na to, na pinasa.
matagal talaga ang processing pag ganitong mga request for items, mga friends, kasi national budget ito. So hindi basta-basta approvahan to ng human resource and organizational development, especially sa mga budget. Kasi national ito, paano kung may karoon ng item, wala palang budget. Kaya matagal talaga, kaya intindihin nyo na. Anyway, nandito na siya Kaya na-approvahan na. Yan. So, next tayo. Alright. So, since the creation and allocation of new teaching items were requested to DBM-CO in a single batch, isipin nyo, isang bagsak ang 22,323 new items. So, di ba? Isipin mo yan. The NOSCA that will be issued by DBM-RO already includes ito na, items for the applicants under special hiring arrangements, DOST, at saka yung SPIMS. Yan, sila kasi mga ka-friendships, maraming hindi nakakalam talaga dito. Ang DOST kasi at saka SPIMS ay under sila ng special hiring. Hindi sila, yung item nila kasi linawin natin sa mga DOST at saka sa mga SPIMS. At saka sa mga hindi. Kasi parang nagkaroon ng inggitan dahil daw may kaagaw sila sa number of items sa division. Sa totoo niyan mga ka-friendships, no, yung DOST at saka SPIMS kasi, iba yung item nila. Talagang natural yung item nila, yung ginawa talaga for them. Hindi siya kasama doon. Example, 10 original items nandiyan sa division ninyo. Tapos, yung 10 na yon ay para yon sa mga regular RQAs. Madadagdagan yon dahil yung item ng SPIMS at DOST, like for example, meron siyang applicants or teacher applicants dyan sa division na yan. Yung mismong item nila, binaba doon, dinagdag sa 10. Kumbaga, siguro 3 DOST, 2 SPIMS, nagiging 15 items available. Pero, sa totoo niyan, 10 lang talaga yung vacant. Yung pag-aagawa ng ibang RQAs. Kasi yung priorities na 2, yung SPIMS at saka DOST, may sariling natural item sila from national. Yan. Kasi, hindi yan sila diretsyong nag-a-apply dyan. Meron yan silang kasi ang SPIMS, talagang alam ko yan, nag-apply yan sila through OWA. Ang OWA, nakipag-coordinate sa DepEd, nakipag-collab. So, ngayon, ginawan siya ng sarili niyang item. Hindi kasama doon sa binaba. Kaya, national budget din siya. Kaya nga, ang mga SPIMS, super tagal din na magkaroon ng item, abutin ng 1 year, 1.5 years, o kaya 2 years. Kasi yung processing nun sa budget matagal. Kasi national nga. Kaya nga yung iba nagtiis talaga. Kaya iba hindi nakatiis, sumalang na lang sa RQAs para mabilisan. Pero talagang ganun ang process. Pero ngayon hindi ako agree dyan sa bagong labas nila. Yung mga SPIMS ay magkaroon ng magpa-RQA sila. Kasi mag-demo. Kasi dati, last year, hindi sila nagde-demo. Yung first batch. First batch ba? Basta yung after pandemic, yung ganun. 2023, ganun. Hindi sila sinalang sa RQAs. Hindi sila kailangan magpa-RQA. Kasi yung item nga nila, ginawa while nasa abroad pa sila o kaya nakauwi na, waiting na lang sa item na maibaba. Yun. At saka yung DOST naman, under kasi sila ng Republic Act 10612 and 7687. Natural yung item nila, ginawa from national, ibaba para sa kanila kasi yan yung kasama sa contract nilang pinirmahan in return kasi kailangan nilang
mag-render, magtrabaho, mag-serve sa government kasi yun yung parang bayad sa kanila na naging scholar sila ng bayan o gobyerno. Yun, ang layan natin. Basta ganun yung nangyari. So, items for the applicants under special hiring arrangement like the DOST at saka yung SPIMS. Thus, SDOs shall no longer expect a separate NOSCA for these beneficiaries. O ano bang ibig sabihin na yun? Ibig sabihin na ito mga franchise, yung mga SDOs daw, wag na silang aasa pa na meron pang another NOSCA for the special beneficiaries nila o kaya yung mga DOST at saka expense beneficiaries. Kasi yung 22,323 kasama na daw sila doon. Diba? Yun ba pagkaintindi ko mga friendships? Correct me if I'm wrong ha. Basta yun pagkaintindi ko. Kasama na ang mga DOST at saka SPIMS beneficiaries dito sa binaba na 22,323 teaching items. Yon. So, next tayo. Okay, so to effectively facilitate the filing up of these new teaching items and to ensure that the lump sum appropriated for this purpose shall be fully utilized within the indicated fiscal year. So the Bureau of Human Resource and Organizational Development would like to reiterate the following key processing or processes articulated in the above cited DM. Okay, ito number 1. Prioritize items based on the latest teacher needs analysis for kindergarten, elementary, and senior high school. Specifically, for the regular items. Example, items not intended for the groups under RA, yung DOST yan, at yung SPIMS ay mga beneficiaries employment program. So mga ka-friendships, ngayon dito, sinabi dito mga ka-friendships, items not intended for group. So mga ka-friendships, nagkaroon ako ng konting lito dito. Kasi yung regular items ay sa mga RQAs to mga ka-friendships. So, pagkaibig sabihin ba, kasama or hindi kasama? I will read ulit mga friendships ha. Prioritize items based on the latest teacher needs analysis for kindergarten / elementary and senior high school, specifically for the regular items. So, i-prioritize kayo mga friendships, hindi yung example, items not intended for sa DOS at saka sa SPIMS. Mga friendship, i-prioritize daw kayo. Oo nga, i-prioritize nga. Sige, basta ito number 2. Expedite the recruitment and selection process. Number 3, coordinate with the beneficiaries under the special hiring arrangement with the DOS and SPIMS to inform them of the schedule of demonstration teaching, interview, and the documentary requirements needed to be submitted. Ito na. Yung nalito tayo sa number 1, dito na sa number 3 sumagot. Bakit? Kasi mga ka-friendships, hindi na sila ituturing na special hiring, special arrangement sa kanila. Kasi yung items nila kasama na doon sa 22,323. Diba? Kaya pala doon nagkaroon ng parang hindi misunderstanding o kaya conflict yung nalito ko kanina sa number 1 doon sa paragraph kanina binasa ko na kasama na sila. Pagka number 1, hindi na sila intended for. Yun pala, pagka number 3, kasi nga dumaan na sila sa RQAs. So, yung mga DOST at saka sa mga SPIMS beneficiaries, kailangan nyo nang dumaan sa RQAs or magpa-RQA na kayo. Kasi, yung item ninyo, hindi na siya gagawin
parang wala nang ano, special treatment ganon. Parang wala nang priority dito. Lahat na yung mga IP ka man, PWD ka man, 4-piece ka man, regular RQA ka man, or mga normal dyan, regular applicants, lahat na pantay-pantay. Yan, pantay. Wala nang priority dito sa 22,000. Okay? Lahat mabibigyan ng item. Okay? So, wala nang worries. Yan. So, naintindihan natin to. Okay. Similarly, it is expected that all SDOs have already prepared their respective registry of qualified applicants or RQAs to achieve a 100% utilization rate in terms of filing up by the end of August 2024. So, yung pag-apply, mga ka-friendships, no, end of August 2024. Okay, next month, yon. So, yung mga example, ang Division A, merong total of 150 RQAs. Yon. So, ngayon, i-request niya, ipa-file niya yun siya sa national, tama ba? Tapos, para i-request yung items na yun for them sa 150 RQAs. O, yun ang pagkaintindi ko mga-franchise kasi meron siyang date of application. Okay, please be advised that the date of appointment of newly hired teachers shall not be earlier than July 1, 2024. So, yung kasama dito, ibig sabihin yung mga na-hired before July 1 ay hindi siya kasama sa 22,323. Oh, bongga! So, ibig sabihin yung mga, kasi ang dami na na-hired, ang dami nang natawagan, ang dami na nabigyan ng item. From January 2024 to present month, June 30, 2024. So sa months na 6 months na yon, yung mga nabigyan ng item, hindi siya kasama sa 22 plus na items. Okay? Kasi mag-start pa lang bigayan ng item ng 22,000 ay sa July 1. Pasok na siya doon. Kasi yung mga SDOs, yung mga HR, magre-request sila for item from the 22,000 plus. Okay? Newly created items. Ang ganda siya mga friendships. So moreover, the accomplishments of the ROs, SDOs in the terms of filing up of these new teaching items shall be monitored through the Program Management Information System or PMIS. Encoding the report of the system by the SDO's administrative officer shall be on July 15. So, mag-start na sa encoding of items available or need, ganon, sa July 15 na. Okay? So, lastly, pursuant to DBM's National Budget Circular Number 549, dated 21 October 2013, all field offices are also reminded to ensure monthly updating of the personal services, itemization, and plantilla of personnel, or kaya PSI-POP. Okay, so, mga ka-friendships, ang ganda. Ang ganda ng, tapos na ako, nag-explain. Ang ganda ng ng memo, ang ganda ng balita, di ba? Ang ganda ng video. So, kung isa ka sa mga nag-worries, ang dami nag-worry natin, mga ka-friendship, no, na hindi sila priority doon sa 6 na sinabi ko. Transfer, pero ang transfer, hindi sinabi doon. Ang transfer, yung magpalipat na ibang station. Kasama na kaya doon sa 22,000 mga friendships. So, basta, siguro kasama siya doon. So, transfer, USTs, PIMS, 4Ps, IPs, PWD, wala nang problema mga friendships. Wala nang prioritization. Wala na. Kasi pantay-pantay lahat. Lahat ay mabibigyan ng item. Yan. At sa mga may bunker at nakapagbayad na lugi kayo, be. Lugi kayo mga friendships kung nakapag-half payment na kayo, nabawiin nyo yon. Kasi, nagbabala Sir Wilfredo Icabra.
Regional Director ng Memorandum of Approval. Approval of the 22,323 new teaching items. Di ba mga ka-French? Ang ganda. I am happy for you all mga friendships, di ba? Magkaka-item na. Uy, kung magka-item kayo, huwag niyo akong iiwan. Dito pa rin kayo mag-stay sa channel natin. Support niyo pa rin ako kasi marami pa rin tayong mga contents na para sa mga deaf and teachers na. Like mga files, di ba? Mga ganito, usapin. Huwag niyo akong iiwan. Support niyo pa rin ako dito sa channel natin. Okay? Hanggang dito na lang natin ang video natin. And thank you so much. Sana nandyan pa kayo nakinig sa kauwihan kong pag-explain. So, wala nang backer. Lahat magka-item na hindi mo na kailangan ng backer, be. Kasi lahat na magka-item. So, hanggang dito na lang. And thank you so much. At huwag kang umalis muna hanggat hindi mo ako nabigyan ng like. At i-share mo to sa ating ka-friendship. Baka hindi pa niya to alam ang magandang balita. I-share mo to, i-share mo ang video. Kasi para alam din niya at mapangiti mo siya ngayong araw. And thank you so much. Hanggang dito na lang at see you sa ating next video. Huwag kalimutan. Gigugma ko kamutan na.